Anak, naku naman. Anak, tama na. Tama na. Ito, panoorin natin. Makakasama natin yung umaga si Cheryl. Ano ho ang problema ninyo sa inyong anak, Ate Cheryl? Kung gusto ko lang po sana, Mama Carla, magbago na po siya ng pag-uugali niya. Dahil po may mga anak na po siya eh. Dalawa po yung inaalagaan Bakit? Ano po bang problema mo sa ugali ng anak mo? Yung sasagot-sagutin ka, pag bibigyan mo siya ng payo, hindi po siya nakikinig, sasagutin ka niya ng pabalang. Hindi po tama yun bilang, sa akin po bilang ina, nasaktan ako syempre. Tapos sasama pa po sa mga barkada. Madaling araw uuwi. Eh, may anak po siya, kailangan po naman... Ilan ang anak? Dalawa po. Dalawang anak. Mga ilang taon? Yung isa po, 2-year-old. Tapos may 2 baby years pa po old siya. at saka may baby. So ilang taon tong anak mo? 25 years old na. 25 anyos. Bakit sa tingin mo nagiging ganito ang ang ginagawang pag-uugali ng anak mo sa'yo? Ang ano ko po kasi dati, hindi ko po kasi napag-aral siya ng ano. Dahil kapos nga rin po kami talaga, Mama Carla, sa financial. Siyempre po yung papa niya, hindi naman po ganun kagaan yung trabaho. Kaya sabi ko po, anak, hindi ko naman lahat ng mabibigay naman namin sa inyo eh. Kasi may mga kapatid ka pang maliliit. Ilan ba ang anak mo? Bali, ano po sila? 8. 8. So, pang Siya po ilan yung itong pinakapanganay. problema mong anak? Pang ilan ito? Panganay po siya, ma'am. Panganay. Ang pangalan niya ay? Rochelle po. Rochelle. Normally, ang mga panganay, dapat tumatayong, ano yan eh, pangalawang magulang, tumatayo silang good example. Pero okay, si Rochelle, ano ba ang nangyari? Si Rochelle naman po kasi... Ganyan ba siya sa umpisa? Ma'am, nung nagtatrabaho po kasi yan, lahat naman po ng gusto ng kapatid niya, binibigay niya. Nung nabarkada na po kasi siya, ayan na, nag-umpisa na po yung ganyan na... Kailan siya nabarkada? Nung nagkaanak or before mag-anak? Itong nagkaanak na po siya ng pangalawa niya po. Ganyan na po nangyari sa kanya. Okay, sa tingin mo ba impluwensya ito? O meron Malamang siyang siguro, impluwensya po. pinagdadaanan? Baka may pinagdadaanan. May Hindi ko kim rin ba po siyang alam. galit sa'yo? Yun po ang Sa hindi tingin ko mo, na- galit ba siya sa'yo? Siguro po, mailalabas niya po siguro galit niya dito. Kaya gusto ko po dito kami magharap na dalawa mag-ina. Bakit? Kailan kayo huling nagkita? Mag-ina, hindi ba kayo Nung ano nag-uusap? po, April 27, bali nag-away na po kami, nag-ano na po kami niya mag-ina. Doon po siya, inumpisahan niya po akong sagot-sagutin. Doon na po nag-umpisa yung lahat ng ano niya sa akin. Siya raw ang masamang impluensya sa anak ni Cheryl. Aba, hindi pa ito si Rochelle ha. Ito pa lang ang masamang impluensya sa anak ni Cheryl. Jaisel, pasok! Jaisel, ilang taon ka na? 19 po. 19. Bakit ka tinawag na masamang impluensya? Jaisel, bakit ka sinabing bad influence ka kay Rochelle? Eh, mas matanda yung anak ni Cheryl sa iyo. Minsan po kasi po, niyayap ko po sa inuman. Sa mga racket ko po. Ano ang mga racket Kasi mo? nga, ikaw ang laging kasama niya dahil ikaw nagturo sa kanya ng kung ano-anong kabulastugan. Ikaw ang nagturo sa kanya. Lahat, ikaw ang nagtuturo dahil may sugar daddy ka. May sugar... Teka ha, may sugar daddy ka ba, Jaisel? Opo. Ah, meron. Okay. Oh, ano niya yan? Isinasama pa siya kung personal saan-saan niya yan. lugar. Pero ang tanong kasi natin, pinagbibintangan ka ngang bad influence nitong nanay, no? Paano kayo nag-umpisang maging magkaibigan ni Rochelle? Dahil po sa ano lang po yun, sa trabaho lang din po. Sa trabahong, anong trabaho? Sa ano po, sa parlor lang din po. Sa salon, sa parlor. Ano trabaho niyo sa parlor? Make-up po. Nagbe-makeup kayong Tapos gano'n? minsan po yung... Hindi na po yan, hindi po nag-make up yan. Hindi ako naniniwala dyan. Diretsahang tanong, Jaisel, ikaw ang nagbigay ng lalaki kay Rochelle. Hindi po, kulang po kasi yung mga binibigay ni Rochelle sa mama niya. Nag-ano po siya, nagalit po siya kasi po kulang po. Kulang po sa ano. Hindi totoo yan. Nagkwento po sa akin si Ate Rochelle. Kasi po may tampuhan po sila ng mama niya. Kulang pa yung binibigay mo. Kaya po, nag-chat po sa akin si Ate Rochelle para po bigyan po siya ng ano, ng para extra Customer pay. Opo. ng lalaki. Okay, so, bakit? Para saan yung lalaki? Para po sa dagdag po pera pang bigay sa mama niya.
Sinungaling kayo. Kagustuhan nyo lang yan. Wala nag-uutos sa inyo. Ganun po Magkasabat yun, pa te. kayo sa kasinungalingan. Kaya na Ate po hindi na Cheryl, magsinungaling sa... hinihingan mo ba ng pera si Rochelle? Normal naman po yun, Mama Carla, kasi syempre po ako nag-aalaga ng anak niya. May pangangailangan po yung mga baby niya. Natural po yun, bilang ina. Okay, so alam mo ba ang trabahong meron siya? Yun po ang hindi ko alam. Ngayon po, may nakakita po sa kanya, nagsumbong po sa akin. Hindi mo alam, pero bakit ka humihingi? Ang sinasabi niya lang po, nagtitinda po siya pag madaling Naniniwala araw. ka ba? Naniniwala naman po ako sa kanya. Kasi dati naman po talaga, nagtitinda po yan ng sa mga mall eh. Pero Ate Cheryl, hindi mo inalam kung anong klaseng trabaho meron siya Bakit ka humihingi ng sobra, di mo alam anong ginagawa ng anak mo? Okay. Isa yan pag-uusapan natin. Jaisel, magkakilala kayo sa salon. Apo. Nagme-makeup kayo, sabi mo. Apo. Okay. Bakit naman umabot ka na nang dumaing sa'yo si Rochelle, ay sinasabi mo na binigyan mo na lang ng lalaki para gamitin siya at bayaran siya? Opo. Okay. Dr. Love, kayo po muna. Maraming salamat, Mama Carla. Nakakalungkot po na umagang-umaga, no? Tapos ganito yung makikita nating sitwasyon. Rochelle, ikaw munang unahin ko. Hindi pa huli ang lahat. Pwede pa tayong magbago, no? Maaari lang nagkaroon ka ng pagkakataon na makagawa ng maling desisyon dahilan doon sa pangangailangan mo. Kasi marami siyang kailangan nasa balikat niya, pagsuporta sa mga kapatid niya, sa pamilya niya, may dalawa siyang anak. You know, may tuloy pa ba relasyon yun ng tatay ng iyong mga anak? Wala na. So, another problem. Tapos bagong panganak pa lang siya, merong postpartum depression. You know? So, sunod-sunod yan. Baka nagkamali ang bata ng desisyon. At pwede natin masabi na baka kulang sa values, moral values, yung foundation ng bata. Kaya, kung tayo ang haharap sa kanya, kung mababaw ang foundation ng moral value sa buhay mo at narito yung mga pangangailangan na dapat mong i-address, pagkatapos may tuksong lalapit sa iyo na pinakamadaling solusyon at pagkakakitaan ay yung katawan mo, baka ibigay, di ba? At yun ang nangyari kay Rochelle. Kaya Rochelle, if ever you want to change your life, pwede pa. Huwag kang mawala ng pag-asa. Sa bahagi ni Cheryl, ikaw ang dapat takbuhan ni Rochelle at magbigay ng suporta sa kanya. Huwag mong pagtakpan yung mali. Tinamaan ka ng magaling. Huwag mong pagtakpan yung mali. Paano mo masasabing ina ka? Kung napakabigat nung nangyari sa anak mo, sarili mong anak, sarili mong dugo at laman, ibinenta ng tinamaan ng kulog na kinakasama mo ngayon para pambayad sa utang. Dahil hanggang ngayon nagsusugal pa rin. You might just want to, Cheryl, pag-isipan mo. Pag-isipan mo, kung nagkamali ka sa anak mo at may pagkukulang ka sa anak mo, walang masama na humingi ng tawad sa isang anak na ginawan mo ng isang pagkakamali. Napakagandang bagay nun. Dalangin ko, I tell you, today, this morning, I ask all the viewers to pray for this mag-ina na sana maghari sa puso ang pagpapatawad, Rochelle, at ang pagkilala sa kahinaan para masimula ng isang bagong buhay. Pag-aralan mo, Cheryl, you are in big trouble. Salamat po.